Sino nga ba ang mananalo sa pagitan ni Killua Zoldyck at Kurapika kung sakaling maglaban sila? Isa ito mga idol sa tinatanong nyo sa akin, kaya kahit malayo mangyari o hindi ko nakikita ang posibilidad na magpapatayan ng dalawa nating bida, ibibigay ko sa inyo ang opinion ko sa magiging kalalabasan ng laban kung magtatapat ang tagapagmana ng Zoldyck family at ang natitirang kurta. Pagpapalagayin natin mga idol na pinaslang ni Kurapika ang isa sa mga Zoldicks, katulad nila Illumi at ni Kaloto, na ngayon ay mga miyembro na ng Phantom Troop o ang grupong kinamumuhuian ni Kurapika. Bilang paghihiganti, inatasan ng pamilyang Zoldyck si Killua na hanapin at paslangin na pumaslang sa kanyang mga kapatid. Dito niya matutuklasan na si Kurapika ang kailangan niyang patayin, kaya mapipilitan ng magkaibigang maglaban. Marami ang nagsasabi na walang laban si Killua kay Kurapika dahil sa kapangyarihang meron ng Emperor Time, lalo na ang pagkakaloob dito kay Kurapika ng 100% kakayahan sa lahat ng kategorya ng Nen. Marami din ang naniniwala na si Kurapika naman ang walang magagawa kay Killua dahil sa malawak na kaalaman ng batang hunter sa larangan ng pamamaslang na natutunan niya sa pagkasanay ng mga Zoldyck. Lahat tayo merong opinyon tungkol sa magiging resulta ng laban. Pero kung ako ang tatanungin, ang sa tingin kong mananalo sa kanilang dalawa kung magtotoo sila ay walang iba kundi ang batang assassin na si Killua. Mananalo siya sa halos tablang resulta. Ibig sabihin, pwedeng mahirapan din siya kay Kurapika dahil halos pantay lamang ang lakas at kakayahan nila. Nasabi ko mga idol na mananalo si Killua dahil sa maraming detalyeng ipinakita ng kwento. Una dito ang pagkakaroon ng kaalaman ni Killua sa Nen abilities ni Kurapika. Kung inyong maaalala mga idol sa York New City arc, ibinahagi ni Kurapika sa kanyang mga kaibigan ng ilang impormasyon ukol sa kanyang mga kadena. Bagamat si Gon ang pinaka nakakaalam nito, hindi maide-deny na sobrang dami na ng alam ni Killua ukol sa Nen abilities ni Kurapika. Alam ni Killua na kaya ni Kurapika na gamitin ang kanyang mga kadena sa mga hindi miyembro ng Phantom Troop, at kapag nagawa ng kurta na maibalot ito sa puso ng kahit na sino, tapos na ang laban. Alam din ni Killua na mayroong kadena si Kurapika na naaasahan para dukutin ng walang hirap ang mga miyembro ng Phantom Troop. Pwedeng nalaman niya ito noong nagtagumpay si Kurapika na makuha si Chrollo kahit napapaligiran ito ng kanyang mga miyembro. At sigurado ako na alam din ni Killua na lalong lumalakas ang Nen ni Kurapika kapag gamit ito ang kanyang mga pulang mata. Lahat ito ay batid ng batang assassin. Posible din na gamit ang kanyang talino at talas ng pag-iisip, alam na din ni Killua na isang conjurer si Kurapika, na meron itong 5 kadena na may iba't ibang kakayahan at magaling ito sa paglikha ng mga Nen abilities na sumusunod sa iba't ibang Nen conditions. Ang mga impormasyong yan ukol sa kakayahan ni Kurapika ay siguradong naintindihan at nalaman na ni Killua, habang si Kurapika naman ay walang ideya sa abilidad ng batang assassin sa paggamit ng Nen. Hindi niya alam kung ano ang Nen type ng kaibigan, kung ano ang armas na ginagamit ito, at hindi niya alam kung paano pinapalakas si Killua ng Nen dahil hindi pa nakikita ni Kurapika ang batang assassin sa paggamit ng kapangyarihan. Hindi niya alam ito sapagkat bago pa man mabuo ni Killua ang kanyang Nen abilities ay naghiwa-hiwalay na sila. Sa madaling salita, napakalaki ng battle advantage ni Killua kapag naglaban sila ni Kurapika, lalo pat ang kaalaman mo sa Nen ability ng iyong katunggali ay katumbas ng buhay at kamatayan sa pakikipaglaban. Ang pangalawang batayan mga idol na tiningnan ko, kaya ko nasabing kaya ni Killua na talunin si Kurapika ay dahil sa kanyang Nen ability. Ang pangunahing kapangyarihan ni Killua mga idol ay tinatawag na Godspeed. Nahahati ito sa 2 abilidad. Una ay ang Speed of Lightning, ang kakayahang nagpapahintulot sa batang assassin na gayahin ng pagkilos ng kuryente kaya nakakagalaw din siya ng mabilis. Sunod dito ay ang Whirlwind. Ito naman ang kakayahang inaasahan ni Killua para iprograma ang kanyang aura na magpadala ng electrical signal sa kanyang kalamnan para otomatikong kumilos at mag-react ang kanyang katawan kontra sa mga pag-atake ng kalaban. Ang dalawang kakayahang ito na meron ng Godspeed mga idol ay tiyak na magpapahirap ng lubusan kay Kurapika, sapagkat ang mga kadena ni Kurapika ay mga kakayahang mabisa lamang kung maipapatama sa kalaban. Halimbawa dyan ang Dowsing Chain na makakapinsala lamang kung lalapat ang bilugang parte nito sa katawan ng target. Ganon din ang Steel Chain, makakahigop lamang ito ng aura at makakaagaw ng abilidad ng isang Nen user kung maitatarak ni Kurapika ang syringe nito ng ilang segundo sa balat ng kanyang katunggali. At higit sa lahat ay ang Judgment Chain na may papangbalot lamang sa puso kung hindi gumagalaw o hindi kumikilos ang kalaban ni Kurapika. Ang mga kadenang ito ay hindi uubra kay Killua dahil kung ating babalikan mga idol, ang Godspeed ni Killua ay pwede niyang iprograma para iwasan ng kahit na anong mga pag-ataking mahahagip ng kanyang N o aura.
Ito ang ginamit ng assassin mga idol kaya napaglabanan niya ang mga napakabibilis na bala ng baril ni Ikalgo. Nasalo ang mga espesyal na dark na ibinabato ng Orto siblings at naiwasan ng mga napakalalakas na pag-atake ni Yuppie. Ang tatlong kalaban na nabanggit ko mga idol ay may mga pag-ataking mas mabilis pa sa meron si Kurapika pero wala silang panama sa Godspeed ni Killua. Patunay ito sa sinasabi kong hindi matatamaan ng kadena ng Hunter, ang batang assassin. Ang masaklap pa sa Godspeed mga idol ay bukod sa kaya nitong iwasan ng mga pag-atake ng kalaban ni Killua, napuprograma din ito ng batang assassin para makapag-counter-attack sa kanyang katunggali. Ito ang ginamit niya noong sinugod siya ng mga clones ni Poof. Walang nagawa ang Royal Guard sa bilis at hindi ng boltahe ng kuryente ni Killua, kaya umatras na lamang siya at iniwan ang bata. Isipin niyo mga idol kung anong mangyayari kay Kurapika kapag inutusan ni Killua ang kanyang kuryenteng iiwas ang kanyang katawan sa mga kadena ng kurta at pagkatapos ay atakihin agad ito bilang kasagutan. Siguradong mangingisay ang katawan ni Kurapika bago pa siya makaisang tama kay Killua. Ang pangatlong detalyeng pinagbasihan ko mga idol, kaya ako nasabing matatalo ni Killua si Kurapika kapag nagtuo sila, ay dahil sa mas malawak na kakayahan ng batang assassin sa pamamaslang. Sinabi ko sa inyo kanina mga idol na kayang-kaya ni Killua ang iwasan ng mga kadena ni Kurapika at sobrang lakas din ng kanyang Godspeed. Pero maliban dito, ang pinaka nakakatakot na kakayahan siguro ni Killua ay ang mga kakayahang natutunan niya sa kanyang training bilang isang Zoldyck. Naniniwala ako mga idol na kapag pinagsama ni Killua ang kanyang bilis mula sa kanyang Nen ability at ang kanyang mga nakamamatay na pag-atake, kaya niyang paslangin si Kurapika. Alam ko na matibay ang depensa ni Kurapika. Dulot ito ng kanyang pagiging kurta at ng enhancement abilities na kaloob ng kanyang Emperor Time. Ito ang kanyang inasahan para masalo ang Big Bang Impact ng enhancer na si Uvogin. Pero dapat kong ipunto mga idol na 50% lamang ang lakas na gamit ni Uvogin sa pagsuntok. Sa kabila nito, nagawa niya pa ding mawasak ang braso ni Kurapika. Nagpapakita ito mga idol na napipinsala pa din siya kahit gaano katibay ang kanyang katawan at hindi invulnerable si Kurapika sa mga pag-atake ng enhancers. Nagkataon mga idol na bukod sa pagiging transmuter, sa Killua ay masasabi din nating enhancer dahil nasa gitna siya ng dalawang Nen type ayon kay Togashi. Nagpapaliwanag ito kung bakit kaya niyang bumutas ng katawan sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Kakayahang dapat pag-ingatan ni Kurapika. Maliban dito mga idol, noong binitawan ni Uvogin ang kanyang Big Bang Impact kay Kurapika, plano sana ng magnanakaw na ipatama ito sa likod ng Hunter para baliin ang gulugod nito. Pero dahil kinulang ng bilis si Uvogin, nakaiwas si Kurapika. Pinapatunayan ito mga idol ang sinasabi ko na malaking tulong ang Godspeed ni Killua. Dahil gamit ng kanyang bilis, pwede siyang mamili kung anong parte ng katawan ang pupunteriyahin niya mula kay Kurapika. Ang tanong ngayon ay kung kaya nga bang pinsalain ni Killua si Kurapika? Ang kasagutan ko sa tanong na ito ay oo. Naaalala nyo ba mga idol noong walang hirap na inubos ni Killua ang isang buong squadron ng mga Chimera Ants? Ang iba sa mga ito ay merong napakatitigas na exoskeleton pero hindi pa din ito nakatulong na protektahan sila mula kay Killua. Natatandaan nyo pa din ba mga idol noong nagawa ni Killua na mabali ang buto sa braso ni Pakunoda at madurog ang ilan sa mga ribs ni Machi? Sa kabila ito ng hindi pa niya pagiging eksperto sa Nen noon. Gaano na kaya siya kalakas ngayon kung kailan bihasa na siya sa kapangyarihan? Nasa memorya nyo pa din ba noong hinarap ni Killua ang Chimera at na si Rhino na merong napakatibay at napakakapal na balat? Dahil hindi kaya ng bata na butasan ng katawan nito sa isang tira, paulit-ulit niyang kinoryente ang dibdib nito hanggang sa rumupok at madukot ang puso ng Chimera Ant. At higit sa lahat mga idol, nasa memorya nyo pa ba ang episode kung saan tinapos ng mabilisan ni Killua ang Chimera Ant na si Ramot? Siya ay isang enhancer na merong matigas na katawang sapat para saluhin ng Jajan Kenrak ni Gon. Pero napugutan lamang ni Killua sa isang iglap. Ang pagpinsala at pagtalo ni Killua mga idol sa mga kalabang aking nabanggit ang nagpapakita na malakas talaga siya at kaya niyang sugatan si Kurapika. Maaaring kaya din ni Killua na tapyasin ang mga braso ng Hunter, botasin ng sentido o dukutin ang puso nito bilang lalong lumakas si Killua matapos niyang matanggal ang karayom na inilagay ni Illumi sa kanyang utak at matapos niyang matuto sa paggamit ng Nen. Ang pang-apat na detalye ng kwento na ginamit kong batayan para masabing mananalo si Killua kontra kay Kurapika ay ang pagkakaroon ng batang assassin ng kalamangan pagdating sa elementong kanyang ginagamit. Si Killua mga idol ay gumagamit ng kuryente, samantalang si Kurapika ay mga bakal na kadena o isang mabisang conductor ng kuryente. Ibig sabihin mga idol,
Ang kuryente ni Killua ay pwedeng maglakbay sa kadena at magkuryente ng lubusan kay Kurapika dahil suot-suot niya sa kanyang braso ang sandata. Isa itong malaking kalamangan kay Killua dahil kung sakaling magtagumpay si Kurapika na patamaan siya ng kadena o mailapat ito sa katawan ng batang asasin, mabibigyan pa din ni Killua ng pinsala ang katunggali sa pamamagitan ng pagpapalakad ng kanyang kuryente sa katawan ni Kurapika. Higit pa dito mga idol, huwag din natin kakalimutan na hindi lamang sa braso mayroong kadena si Kurapika sapagkat maging ang kanyang puso ay binalutan din niya nito. Ito ang pinakarason mga idol kaya pwede nating sabihin na sobrang malas ni Kurapika kapag hinarap niya si Killua sa isang duelo. Dahil ang mataas na boltahe ng kuryenteng pwedeng pakawalan ng batang assassin sa katawan ni Kurapika ay direktang tatargetin ng kadenang nasa puso ng hunter. Posibleng magresulta para makaranas siya ng arrhythmia o cardiac arrest. Hindi natin pwedeng sabihin mga idol na kayang protektahan ni Kurapika ang kanyang sarili mula sa kuryente ni Killua dahil nakita natin kung paano nangisay si Yuppie noong siya ang pinatikim ng batang hunter ng kanyang Nen ability. Nanginig siya, napatigil at napaaray kay Killua. Kaya kung ang isang malakas na Royal Guard nga ay naaapektuhan sa Nen ability ng batang assassin, siguradong mas grabe ang dadanasan ni Kurapika sa kuryente ni Killua dahil sa kanyang mga kadena. Sa madaling salita, gamit ang kuryente ni Killua, pwede niyang mas mapabilis ang tibok ng puso ni Kurapika. Mapabagal ito, mapatigil, matusta o mapasabog ng tuluyan. Alin man sa mga ito ang maging resulta, isa lang ang siguradong mangyayari. At ito ay ang katapusan ni Kurapika. Sa tingin ko mga idol, ang tanging tsansa lamang para mabigo si Killua sa pagtalo kay Kurapika ay kung mauubos agad ang kuryenteng karga niya sa kanyang katawan. Noong inatake ng Killua si Yuppie, mabilis na nalobat ang kanyang kuryente at kamuntikan niya pa itong ikapahamak. Isa itong kahinaang maaaring maulit kung magtutuusalan ni Kurapika. Ganun pa man mga idol, huwag natin kakalimutan na isang linggo pa lamang ang nakakalipas simula noong mabuo ni Killua ang Godspeed, kaya understandable kung hindi niya pa kabisado ang kakayahan. Sigurado ngang kahinaang ito ay napagtantunan ni Killua at ginawa na niya ng paraan, lalo pat isang taon na ang nakakalipas simula nung maimbento niya ang Godspeed. Napakahabang panahon na ito para mas mapalakas ni Killua ang kanyang Nen at ang kanyang mga Nen abilities. Baka ngayon, kaya na ng kanyang kuryenteng magdulot ng mas malalang damage. Baka kaya na din niya itong gawing aktibo ng ilang oras at baka sa paglipas din ng isang taon, marami ng bagong Nen abilities si Killua na mas magpapagulat kay Kurapika. Ang dalawa nating bida mga idol ay ang dalawa ding pinakamalakas na karakter sa kwento. Pero kapag naglaban sila, mas nakalalamang talaga si Killua. Sobrang lakas ni Kurapika mga idol pero ang pagkakaroon niya ng mga Nen abilities na nabuo dahil sa puot, pagkamuhi at paghihiganti ay hindi sasapat para tapatan ng Nen abilities ni Killua na nalikha ng bata gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, talino sa pamamaslang at karanasan bilang assassin. Paano nga naman tatamaan ni Kurapika ng kadena si Killua kung kasing bilis ito ng kidlat? Paano nga naman matatalo ni Kurapika si Killua kung labis na pangontra ang kuryente sa bakal na kadena ng katunggali? At paano nga naman matatalo ni Kurapika si Killua kung mas maraming paraan ang bata sa pagpaslang sa kanya bilang isa itong batikang assassin? Yan ang mga dahilan idol, kaya naniniwala akong mananalo ang batang Zoldyck. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo ang kalalabasan kung sakaling maglaban sila Kurapika at Killua? Ito po ang aking paliwanag sa posibleng resulta ng laban nila Killua at Kurapika. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!